Noong 20 ako, pinakasalan ko si Danilo Perez na 10 taon ang tanda sa akin. Para siyang apoy, matindi at nakakadurog. Danilo. Sandali. Anong problema, Emily? Nag-ovulate ako. Pwede bang hindi ako lumuhod ngayong gabi? Sige. Luluhod ako. Gawa tayo ng baby ngayong gabi. Danilo, mamahalin mo ba ako magpakailanman? Siyempre, ikaw ang babaeng niligawan ko ng 99 beses at sa wakas ay napapayag na umuwi kasama ko. Mahal, may bigla ang trabaho na kailangan asikasuhin. Matulog ka na nang wala ako, okay? Danilo, nangako kang mananatili ka. Nakalimutan niya ang coat niya, baka magkasakit siya. Yan ang kotse ni Danilo. Ang akit ng dating pag-ibig ay talagang walang katulad. Pagbalik sa bansa, tumawag si Jade, iniwan ni Danilo lahat agad at pumunta upang salubungin siya, suot lang ay manipis na damit. Noong sila ay naghiwalay, ininom ni Danilo lahat ng bote ng alak sa kabinet, muntik na siyang mamatay. Kung si Emily ay walang mga mata ni Jade, hindi siya naging asawa ni Danilo. Eksakto. Jade? Hindi. Imposible. Hindi gagawin yun ni Danilo. Umalis ka sa daan ko. Ang galing. Narito na sila. Danilo, balik kasama ang buong mundo mo sa iyong mga bisig. Jade, yung welcome banquet na ito ay para sa iyo. Kaya nagsinungaling ka sa akin, nilambing mo ako. At ginamit mo lang akong kapalit. Oh, dating apoy. Hindi na kailangan isuot, huhubarin mo rin naman mamaya. Okay lang sa akin kung magbiro ka, pero huwag mong sirain ang reputasyon ni Jade. Jade? Si Jade Blanco pala ang lahat para sa kanya. Danilo, paano mo ako kayang lokohin? Dahil lang babata ako? Danilo, naalala mo ba ang 3 bagay na ipinangako mo kay Jade na gagawin mo? Siyempre, oo. Una, gusto kong mag-propose kay Jade ng 99 beses. Gusto ko ng diborsyo. Ibibigay ko sa kanya ang pinakamagarbong kasal. Gusto ko ang bahay, kotse at lahat ng ari-arian niya. Siya ang may sala. Gusto kong wala siyang matira kahit ano. Pangalawa, Gusto kong magkaroon ng 2 cute na anak kasama si Jade, ang pinaka-cute sa buong mundo. hanapan mo ako ng pinakamahusay na sperm donor. Gusto ko ng artificial insemination. Ang tatay ng baby ay hindi si Danilo Perez. Pangatlo, bibili ako ng pinaka-angkop na feng shui na lote sa sementeryo. Kunin mo ako ng 10 toneladang pampasabog. Sa buhay, iisang kama. Sa kamatayan, iisang libingan. Magpapakita ako ng malaking fireworks sa ibabaw ng libingan ng walang hiyang mag-asawang iyon. Kapag nandaya, lagi ng mandaraya. Danilo, hindi na kita gusto.
Mahal, bakit hindi ka pa natutulog? Gutom ka ba? Tingnan mo. Binilhan kita ng cake, yung paborito mo. Ang gabi na, nilibot ko ang buong syudad para dito. Tingnan. Mahal? Anong sinabi mo? Pupunta ako agad. Mahal, kailangan ko pang bumalik ng opisina. Sige, matulog ka na. Huwag ka nang maghintay. Danilo, sinabi mo bang ibibigay mo sa akin? Kahit anong gusto ko. Oh, kahit anong gusto mo. Gusto ko ito, isang bakasyon ng villa. Pirmahan mo lang ang mga papeles. Sige. Gusto ko ng set ng alahas. Walang problema. Gusto ko ng pink na pribadong jet. Makukuha mo yan. Palaruan ito para sa baby natin. Siguradong makukuha ito. Galit na galit siya. Pero nag-aaksaya lang siya ng kaunting pera para magpalamig. Ang cute, makulit na maliit. Danilo, agad kang pumayag. Akala mo tantrum lang ito, pero gusto ko lahat ng ari-arian mo. Magpakabuti ka at matulog na. Ang mga babae ngayon laging masyadong sineseryoso ang pag-ibig. Akala nila ang isang pag-ibig ay habang buhay. Pagkatapos nawawala ang pag-ibig at sila ay naiwan na wasak. Pero ang pera niya? Hindi ako mag-iiwan ng kahit isang sentimo para sa ibang babae. Emilita Santos, Jade Blanco, unang pag-ibig ni Danilo. May asawa na siya, pero hindi pa rin siya naka-move on sa akin. Nakita mo yon, 'di ba? May pangalan ko na nakatato sa braso niya. Ang tattoo na yun ay simbolo ng commitment. At na lagi niya akong iniisip, hindi siya tumitigil sa pagmamahal sa akin. Anong gusto mo? Simple, kukunin ko siya sa'yo. Maniwala ka man o hindi, ang kailangan ko lang gawin ay tawagan siya, sabihin kong kailangan ko siya at hindi siya uuwi kahit isang buwan. Hi Danilo. Kakauwi ko lang galing sa ibang bansa at wala pa akong naipaghanda. Pwede ka bang pumunta at tumira sa akin? Sige, salamat. Hello? Mahal, may work trip ako na isang buwan. Iiwan ko ang sekretary ko sa'yo. Kung kailangan mo ng anuman, sabihin mo lang sa kanya. Ingatan mo ang sarili mo. Danilo. Mahal, wala ka nang naging kundi isang biro sa lahat ng mga tao na ito. Biro? Jengay Santos, ayon sa inyong agarang kahilingan, ang inyong artificial na pamamaraan ng insemination ay naka-schedule ngayong hapon. Makikita mo sa lalong madaling panahon kung sino ang tunay na biro. Kienge Santos? Awo mo na ba sa mga ito? Wala, pati ito. Piliin mo ang gusto mong itago. Itapon na lang lahat itong walang kwentang basura sa basurahan. Sige.
Mahal, ikaw ang pinakamagaling. Pangako, mamahalin kita habang buhay. Danilo, hintayin mo hanggang ang 10 toneladang pampasabog ay handa na at bibigyan kita ng malaking sorpresa. Mahal, para saan ito? Wala, tinatanggal lang. Ilang basurang walang silbi. Mahal, kaarawan mo ngayon. Bumalik ako para ipagdiwang ang iyong kaarawan kasama ka. Para sa'yo ito. Sana magustuhan mo. Obulasyon mo na naman ba? Gawa tayo ng baby ngayong gabi. Hindi, 2 baby. Isang lalaki, isang babae. Perpekto, di ba? Ano yung problema? Halika, umupo ka. Relax ka lang. Anong nangyari? Mga katulong. Ano ang problema ng asawa ko? Sir, si Madam ay hindi gaanong kumakain kamakailan. Halos wala siyang kinakain. Ano? Dito ka lang, mahal. Ako na ang magluluto para sa'yo. Alagaan mong mabuti si Madam. Huwag mong hayaang masaktan siya. Opo, sir. Si G. Perez ay napakabuti sa kanyang asawa. Oo, mas maalaga ang mga nakatatandang asawa. Swerte talaga niya. Akala ko nakatagpo na rin ako ng perpektong pag-ibig. Pero noon ko napagtanto. Ito ay isang maingat na itinakdang laro kung saan ako ay isang kapalit lang. Isang asawang walang tigil sa pagsisinungaling. Ayoko na sa iyo. Sinabi sa akin ni Danilo na ngayon ang kaarawan mo. Nakuha ko ang paborito kong cake. Para sa'yo. Akala ko magugustuhan mo ito. Bisita ako. Hindi mo naman ako gagawing hindi tanggap, di ba? Ako, Ang ganda ng mga bulaklak na ito. na-deliver sila kaninang umaga. Gusto rin ba ni Miss Blanco ang mga ito? Paborito ko ang mga puting rosas. Hindi ako makapaniwala na pagkatapos ng mga taon na wala ako. Naalala pa rin ni Danilo. Binigyan niya ako ng mga puting rosas. Dahil gusto ni Jade ang mga ito. Hindi ba ito ang mga pagong na alaga ko noong bata ako? Ito si Lucky, pinangalanan ni Danilo. Ito naman si Hope, ako ang nagpangalan sa kanya. Nakalimutan ko lang dalhin sila noong umalis ako ng bansa. Si Danilo ang nag-aalaga sa kanila para sa akin. Wow, ang ganda ng dekorasyon mo. Ito pa nga ang paborito kong estilong Nordic minimalist. Pati ang mga bedspread mo ay paborito kong mga kulay. Miss na miss ko ang dati nating samahan. Siguradong gustong-gusto ni Danilo na matulog sa paborito kong kama gabi-gabi. Ang bahay na to ay talagang pugad ng pag-ibig ni Danilo para kay Jade. Baka hindi kayo magkasamang matulog sa isang kama sa buhay, pero magkakasama kayo sa iisang libingan sa kamatayan. Mahal, handa na ang hapunan, tara. Jade? Bakit ka nandito?
Umupo ka. Mahal, ito si Jade Blanco. Dati siyang kapitbahay ko, para kaming magkapatid. Umalis siya sa ibang bansa, ilang taon na ang nakalipas at kababalik lang. Para kayong magkapatid? Danilo, nagsisinungaling ka na naman sa akin. Oo. Lagi akong pinoprotektahan ni Danilo parang isang knight. Noon, napakapiki ko sa pagkain at natuto pa si Danilo magluto para lang makapagluto sa akin ng masarap. Tulad ng steamed perch na ito, sweet and sour ribs. At ito rin, lahat ng paborito ko. Swerte ko at nakakain ko ito ngayon. Ito lang ang mga putahe na alam niyang lutuin. Masama pakiramdam ko. Pupunta na ako sa kwarto. Mahal? Mahal? Danilo, pakialis mo ang mga tinik ng isda para sa akin. Lagi mo yung ginagawa dati para sa akin. Sige. Jeng Santos, narito ang inyong papeles ng diborsyo. Sige, at ang mga ari-arian? Nailipat na ang 80%. Si G. Perez ay hindi pumapasok sa opisina nitong mga nakaraang araw, nakatira siya kay Jade Blanco. Perpekto ang lahat. Sige, ipagpatuloy mo. Iwan mo silang wala. Tatay, nakipagdiborsyo na ako. Kapag nakuha ko na lahat ng ari-arian ni Danilo, pupunta ako sa lungsod ng San Jose. Nagdiborsyo ka? Ano ang problema anak? Sinaktan ka ba ni Danilo? Oo. Ginamit niya ako bilang kapalit. Pero huwag kang mag-alala. Gagawin kong mawalan siya ng lahat bago ako matapos sa kanya. Iyan ang anak ko. Kahit anong desisyon mo, sinusuportahan ka ni tatay. Pagkaalis mo kanina, hinalikan ko ang asawa mo. At hindi niya ako tinulak palayo. Ganito siya palagi. Basta ako, hindi siya tatanggi. Siya nga pala. Ito ba ang singsing sa kasal mo? Sinabi ko sa kanya na mahal ko itong singsing na itinapon mo dahil sa galit at ibinigay niya agad sa akin. Sabi niya masama raw ang ugali mo. Kaya sa tingin mo, ito ay bagay na ipagmamalaki? Pagnanakaw ng asawa ng iba? Jade Blanco? Huwag mong kalimutan kung bakit mo siya iniwan sa simula pa lang. Aayusin ko ang aking mga nakaraang pagkakamali. Dapat kang lumayo sa buhay ni Danilo. Jade, wala kang karapatan na sumigaw sa akin. Hindi ka pa rin bibitaw. Kailangan kong magtanghal ng isang palabas para patunayan kung gaano ako kamahal ni Danilo. Tumigil ka dyan. Pitawan mo si Jade. Gusto mo bang pakawalan ko siya? Kailangan mong magbayad. Danilo, iligtas mo ko. Sige, ano ang gusto mong gawin ko para pakawalan si Jade? Narinig ko siya ang paborito mong babae. Putulin mo ang isang tenga para patunayan ang pag-ibig mo. Danilo, huwag. Huwag mong gawin yan. Isang palabas lang yan. Danilo, bakit ang luka-luka mo? Paano mo ako kayang mahalin ng ganyan? Jade, okay ka lang? Okay lang ako. Dalhin na kita sa ospital. Sige.
Doktor, kumusta ang asawa ko? Buntis siya. Ano, buntis? Imposible. Ilang taon na tayong nag-try pero Kumpirmado na. Nagpa-blood test siya. At triplets. ano, triplets? Doktor, sigurado ka ba? Oo, marupok ang mga fetus sa simula. At dahil marami, kailangan niya ng maraming pahinga. Sige, salamat doktor. Mahal, sorry. Sobrang lala ng pagkakamali ko. Inuna ko si Jade kasi mas delikado ang kalagayan niya noon. Pero ngayon, magkakaanak na tayo. Hindi ka panipaniwala, wala sa atin ang twin gene. At ikaw triplets ang dinadala. Kapani-paniwala? Kawawang Danilo. Hindi sa'yo ang 3 baby na ito. Pero salamat sa Diyos, ligtas kayo ng mga baby. Kung hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Pangako, hindi na ito mauulit. Mahal, patawarin mo ako. Huwag kang magagalit, okay? Pagod ako. Mahal, sabi ng doktor, masyado kang payat. Kailangan mong kumain pa, okay? Hindi pa ako nakakita ng napakaasikasong asawa. Mahal, kailangan mong maintindihan ngayon. 3 ang babies ko na nasa loob mo. Tara. Mahal, huwag kang malungkot. Sumusumpa ako, hindi na yon mauulit. Magiging tapat na tayo simula ngayon. Kung magiging tapat ako sa'yo, magiging tapat ka rin ba sa akin? Oo naman, mag-asawa tayo. Kailangan maging tapat. Narinig ko na mayroon kang unang pag-ibig na sobrang minahal mo. At hindi mo siya makalimutan ng ilang taon pagkatapos niyong maghiwalay. Pero ngayon, nakalimutan mo na siya, di ba? Ako, Pero wala ka na sa kanya, di ba? Ako, Danilo, may sasabihin akong mahalaga sa'yo. mahal, kailangan mong magpahinga. Kailangan ko silang kausapin tungkol sa isang bagay. Bakit kayo nandito? Anong problema? Pinipilit siya ng pamilya ni Jade na magpakasal. Hindi siya pumayag at ikinulong siya ng mga magulang niya. Ang kasal ay sa makalawa. Pipilitin nila siyang dumalo. Anong magagawa natin? Anong sinabi mo? Hindi. Hindi ko hahayaan si Jade na magpakasal sa hindi niya gusto. Anong ibig mong sabihin? Gusto mo bang nakawin ng nobya? Kumalma ka, kasal ka na, at buntis si Emily sa iyong triplets. Oo, kung gambalain mo ang kasal ni Jade, ano ang sasabihin ng mga tao kay Emily? Tsaka, anong mangyayari sa mga anak mo sa hinaharap? Hindi ka ba takot na hiwalayan ka niya? Huwag kang mag-alala, kaya ko to. Hindi malalaman ni Emily. Manahimik kayo. Kapag tapos na ito, sa kanya lang ako mag-focus, sa kanya lang ako. Paano kung malaman niya at hindi kanya patatawarin? Alam niya, edi ano? Lalambingin ko siya. Mahal niya ako higit sa lahat. Gusto mong tumaya, hindi siya mabubuhay nang wala ako. Talaga? Hindi mo kaya ang matalo sa pustang ito. Bukas kunin mo ang nobya mo. At ako ang malapit ng maging ex-wife mo. Ay bibigyan ka ng regalong hindi mo makakalimutan. Danilo, nakabihis ka. Para kang pupunta sa kasal. Mahal. Huwag mo yung isipin. May talagang importante akong gagawin. Dito ka lang sa bahay at magpahinga. Uminom ka ng prenatal vitamins mo sa tamang oras. Huwag mong galitin si nanay ngayon. Kung magagalit si nanay, magagalit din si tatay. Danilo, may sasabihin ako sa'yo. Mahal, kailangan ko nang umalis. Danilo, ang bilis mo naman. Wala ka man lang bang 3 minuto?
Mag-uusap tayo mamaya pagbalik ko. Ganyan ba kahalaga ang gagawin mo? Siyempre, mas importante pa sa buhay ko. Maging mabuti ka at magpahinga. Hintayin mo ako mamaya. Gusto ko lang magpaalam. Dahil sobra kang sabik na tumakbo papunta sa kanya, umalis ka sa mundo ko. Danilo, gagawin mo ba talaga to? Paano mo yun ipapaliwanag kay Emily? Maiintindihan niya. Mas importante ngayon na iligtas si Jade. Kung ayaw mong sumama sa akin para iligtas si Jade, lumayo ka sa daan ko. Ang prenatal vitamins mo ay nasa kusina. Mahal, huwag mong kalimutang inumin. Danilo Perez. Mula ngayon, hindi ka na welcome sa buhay ko. Bakit lagi akong nababahala? Ang tingin ni Emily sa akin. Naiisip ko na iiwan niya ako. Imahinasyon ko lang. Mahal na mahal ako ni Emily, hindi niya ako iiwan. Pero Danilo, mararamdaman mo kung may pagmamahal pa. Anong problema? Dati sumasagot siya agad sa text ko. Kailangan ko siyang tawagan. Danilo, nandito na tayo. Ipapaliwanag ko sa kanya bukas. Mas mahalaga si Jade ngayon. Jade, hindi mo ba sinabi na kung magkakasal ka darating si Danilo at pipigilan ito? Matagal na. Pero hindi siya dumating. Oh, tatay, huwag kang mag-alala. Tiyak na pakakasalan ko si Danilo ngayon. Miss White, nandito na si Jay Perez. Ikakasal ka ngayon. Tatay, hindi ko siya gusto. Ayaw ko siyang pakasalan. Sino ang may lakas ng loob na ituloy itong kasal? Hindi valid ang kasal na ito. Jade, halika rito. Danilo, sa harap ng maraming tao kukunin mo si Jade. May utang ka sa amin na paliwanag. Ang pamilya Perez ang sasagot sa lahat ng pagkalugi para sa magkabilang panig. Danilo, nandito ka para pigilan ng kasal. Magagalit ba si Emily? Buntis siya sa mga anak mo. Naawa ako kung gaano ito kahirap. Huwag kang mag-alala, Jade. Hindi naman ganun kawalang dahilan si Emily. Maiintindihan niya. Talaga? Tito John, lumaki si Jade kasama namin. Hindi kami sasang-ayon dito. Hindi namin siya hahayaang pakasalan ng hindi niya mahal. Oo, tama yan. Jade, sumama ka sa akin. Sobrang romantiko. Emily, bakit ka nandito? Bumaba ka muna. Nandito ako para makita kung gaano ka kadesperado para sa kanya. Anong ibig mong sabihin, Emily? Mali ang pagkakaintindi mo. Ipapaliwanag ko sa'yo mamaya. Umalis na tayo, okay? Sige, aalis na ako. Bago ako umalis, may 3 bagay akong sasabihin. 3 bagay, ano ang mga iyon? Una, Danilo. Gusto ko ng diborsyo. Sa ganoon, makakapagkaroon ka ng marangyang kasal para kay Jade, ang isa na ipinangako mo noong 20 ka pa. Marangyang kasal. Emily, huwag kang magpakaboba. Danilo, hindi mo ba sinabi na si Emily ang pinakamaunawain? Kailangan ba niyang ipakasal ako sa taong hindi ko mahal? Jade, huwag kang mag-alala. Hindi ganyan si Emily dati. Emily, kung patuloy kang mag-aasal, magagalit ako kahit wala kang pakialam sa sarili mo. Paano ang mga bata? Tungkol sa mga bata, may pangalawang bagay akong sasabihin. Emily, tama na ba? Pag-usapan natin ito pag-uwi natin. Isipin mo ang mga baby natin. Ako ang ama nila. Talaga? Hindi ikaw. Ang 3 baby na ito ay hindi sa'yo. Anong sinabi mo? Anong sabi mo? Sabi ko, ang 3 batang ito ay hindi kailanman naging iyo. Emily, ikaw. Danilo,
Natatakot ako, ilayo mo ako. Hindi magsisinungaling si Emily sa'yo. Mahal ka niya. Hindi siya magkakaroon ng anak ng iba. Oo, tama ka, tara na. Pangatlo na, lahat tumingin doon. Emily, paano mo nagawang pasabugin ang sementeryo na binili ko para kay Jade? Mapapanood ng lahat ang pag-ibig ng asawa ko sa kanyang kabit. Magagandang paputok, di ba? Danilo, yung 999 na liham pag-ibig na isinulat mo at ang 1,001 na regalo. At ikaw, isang maruming lalaki, hindi na kita gusto. Wala ka na bang gusto sa mga ito? Lumayo ka sa daan ko. Akala ko noon natagpuan ko na ang perpektong pag-ibig. Pero natanto ko na ito'y isang maingat na laro kung saan ako ay isang kapalit lang. Uy, dating syota. Ganyan ba kahalaga ang bagay na iyan? Siyempre, mas mahalaga pa kaysa sa buhay ko. Minsan manloloko, lagi nang manloloko, Danilo. Hindi na kita gusto. Seryoso siya. Huwag mo akong iwan, Emily. Hindi ako mabubuhay kung wala ka. Danilo, ayoko nang makita ka ulit. Emily, nasaan ka? Emily, huwag mo akong takotin. Hello, pansamantalang hindi maaabot ang iyong tinawagan. Paano ito nangyari? Emily, Danilo, huwag kang magpanik. Nagtantrum lang si Emily, ang childish. Gumagawa lang siya ng eksena para mapahiya ang iba. tama na. Huwag mo siyang pag-usapan ng ganyan. Nasa bahay siya. Dapat nandoon siya. Kakausapin ko lang siya, oo. Danilo, Mahal, nasaan ka? Huwag kang magalit, okay? Mahal, kaya kong ipaliwanag. Mahal, makinig ka sa akin. Mahal, napakahalaga nito. Mahal. Ito ay diborsyo kanino? Papeles ng diborsyo ni Emily. Paano ito nangyari? Kailan ako nakipag-diborsyo kay Emily? Imposible. Yung mga papeles na pinirmahan ko nang hindi binabasa. Hanapin si Emily. Ngayon, hahanapin ko siya. Tatlong taon na. Lungsod ng San Jose, bumalik na ako. Pati ang hangin dito masarap. Wow, tingnan mo. Si Kael, siya ang henyo sa pananalapi. Pinakamahusay na estudyante ni Professor Kelly. Siya ang heartthrob ng campus, crush ng lahat ng babae. Uy, Kael, magandang balita. Hiwalay na ang babaeng gusto mo. Darating siya ngayong 5 p.m. Sino? Sinong babae? Emelita Santos, anak ng guru mo. Gusto mo siya mula noong 16 ka. Mahal mo siya sa loob ng 7 taon. Pinili mo pang mag-aral kay Professor Kelly para lang mapalapit sa kanya. Bumalik na si Emily, pupuntahan ko siya. Tatay, Emily, ang dami mong pinagdaanan. hindi. Maninirahan ka na sa akin simula ngayon. Si Danilo Perez na iyan. Lumayo ka sa anak ko. Sige, Kunin ang paboritong sopas ng kalapati ni Emily. Oh, pumayat ka. Tara, salamat tatay. hindi ko nagustuhan si Danilo. Mambobola lang siya, pumayag lang ako. Dahil gusto mo siya. Kasalanan ko, masyado akong bata pagkakamali ko. Huwag mong sabihin yan.
Sa akin, ikaw ang pinakamagaling na babae sa lahat at napakagaling mo. Wala kang nawala sa diborsyo. Mamaya, hahanapan kita ng 10 mas mahusay na lalaki. Pagdusahin mo si Danilo. Tatay, ikaw ang pinakamagaling, pero ayoko ng ibang relasyon. Luka-luka, huwag mong isuko ang lahat para sa isang lalaki. Hindi iyon, Bon. Professor Kelly. Jenga Santos. Tatay, siya si... Emily, ipakilala kita. Siya si Kyle, estudyante ko. Kyle, siya si Emily, anak ko. Hi Emily, madalas kang banggitin ni Ging Santos. Sa wakas, nakilala na kita. Mas maganda ka sa personal. Salamat, at gwapo ka rin. Emily, kakabalik mo lang. Paiwanin natin si Kyle sa hapunan. Sige. Halika na. Sir, kailangan ko nang umalis. Mag-ingat ka. Sige. Emily, paalam. Ano ang tingin mo sa kanya? Kaedad mo siya. Napaka-steady at magalang din. Tatay, ayaw ko nang mag-asawa ulit at buntis ako ng triplets. Triplets? Emily, mga anak ba ito ni Danilo? Siyempre, hindi. Emily, ang bata mo pa at buntis ka ng triplets. Tatay, alam ko ang ginagawa ko. Sige, hindi kita pipilitin. Pero kaedad mo si Kael. Okay lang na maging magkaibigan kayo. Huwag kang malungkot. Sige. Ano ang susunod mong gagawin? Nag-aral ako ng oil painting dati. Gusto kong magpatuloy sa pag-aaral bago ako ikasal. Pero noong pinakasalan ko si Danilo, tinigil ko ito. Ngayon, gusto kong magsimula muli, bumalik sa pag-aaral. Magaling. May kilala akong mga propesor. Tutulungan kita. Maganda ang mga grado mo. Aayusin ko na. Tatay, ikaw ang pinakamahusay. Salamat. Kapag nakapagpahinga ka na, pwedeng ipakita ni Kael sa iyo ang campus. Sa ngayon, huwag kang mag-alala sa kahit ano. Una ang kalusugan mo. Kyle, Sinabi ni Professor Kelly, dapat kitang i-guide sa campus. Kyle, hindi mo na kailangan gawin ito. Sa totoo lang, hindi dahil kay Professor Kelly. Anong ibig mong sabihin? Paano kung sabihin ko na para sa'yo ako pumunta dito? Pasensya na, hindi ko sinasadya. Emily, okay ka lang? Nasaktan ka ba? Ayos lang ako. Ikaw? Ayos lang din ako. Tara na, ipapakita ko sa'yo ang lugar. Uy, sabi mo okay ka lang? Mukhang malala yon. Tara, sa klinik tayo. Ayos lang talaga ako. Hindi. Tara na o papagalitan ako ng tatay ko. Sige, salamat. Makalakad ka ba? Mag-ingat ka. Ayos lang, hindi masakit. Okay na ito kapag na-bandage na. Bayani nagligtas ng araw ha. Linisin ito at palitan araw-araw. Salamat, Doc. Magkano? Kailangan ng campus ID. Wala ka pa niyan. Gamitin mo muna ang akin. Girlfriend mo ba siya? Hindi pa. Pero magiging siya. Makalakad ka ba? Oo, ayos lang ako. Bakit mo ako iniligtas? 2 beses lang tayo nagkita. Emily, hindi mo talaga ako naaalala? Emily, hindi mo ba talaga ako naaalala? Ano? Hindi pa rin ako gaanong gusto niya. Hindi tamang oras para magtapat. Maghihintay ako. Wala, gusto lang kitang iligtas. Iyon lang.
Nasugatan ako. Hindi na kita malilibot sa campus. Ihatid na lang kita sa bahay. Hindi na kailangan. Ako na lang ang uuwi. Dito ka na lang magpahinga. Ayos lang ako. Ano yung sinabi niya? Nagkita na ba tayo? Wala akong maalala. Emily, bakit ang lupit mo? Ang huling paalam, ginamit mo ang ilusyon na yon, pinaparusahan mo ako. G. Perez, hinanap na namin ang buong lungsod pero hindi namin siya mahanap. Yan na ba ang pinakamagaling ninyo? Bakit ko babayaran kayong mga walang silbi? Hanapin siya ngayon. Ikaw, ano pang hinihintay mo? Labas. Emily, nasaan ka? Pasensya na, pakiusap, bumalik ka. Bumalik ka sa akin. Bakit wala na ang mga gamit sa bahay? Sir, sinabi ni Madam na may bagong tao na titira dito at walang silbi na ang mga lumang gamit. Bakit hindi mo sinabi sa akin kanina? Bihira ka lang umuwi. Wala kaming pagkakataon. Kailan siya umalis? Bakit hindi mo siya pinigilan? Sinabi ni Madam na ayaw niya ng may tao sa paligid. Kaya umalis kami pagkatapos ng trabaho. Sinabi niya na huwag kaming pumunta sa mga araw na ito kaya hindi na kami pumunta. May iba ba siyang lalaking nakikita? Ibang lalaki, talagang wala. Araw-araw nasa bahay siya. Naglilinis lang, talagang walang ibang lalaki. Walang ibang lalaki. Kaya nagsinungaling siya. Akin ang mga sanggol. Alam ko yan. Kaya nagsinungaling. Akin dapat ang mga sanggol. Alam ko, nasa bahay ng tatay niya. Oo, nandoon siya. Hello, sino to? Uy tatay, kasama mo ba si Emily? Hello? Tatay, ang nangyari ngayon kasalanan ko. Kasama mo ba si Emily? Wala kang pakialam. Hiwalay na kayo ni Emily. Huwag mo na akong tawaging tatay. Sorry. Ang numerong tinawagan mo pansamantalang hindi available. Emily, Pakisubukan muli mamaya. hindi mo na ako patatawarin. Jack, sabihin mo, bakit ako iniwan ni Emily? Mahal na mahal niya ako. Tigil mo na yan. Bigay mo sa akin. Kalimutan mo na, hindi kita mapipigilan. Tatawag ako ng taong pakikinggan mo. Danilo? Jade, alagaan mo siya. Aalis na ako. Huwag kang mag-alala, kakausapin ko siya. Danilo. Tigil mo na. Sobrang lasing ka na, kahit dumugo ka, wala nang pakialam si Emily. Lasing na lasing ka. Kahit dumanak ka ng dugo, wala nang pakialam si Emily. Bakit? Umalis na si Emily. Pero ang nagsabing mahal niya ako, na isusuko niya ang lahat para sa akin, ay sobrang nalulumbay. Danilo, ako ang pinakagusto mo, 'di ba? Nagkamali akong iwan ka. Bumalik na ako ngayon. Gusto pa rin kita at gusto mo pa rin ako, 'di ba? Pwede ba tayong magbalikan?
Magbalikan? Oo. Si Emily lang ang pinakasalan ko para makaganti sa'yo. Ito ang gusto ko nun pa man. Pero bakit ako sobrang malungkot? Sobrang wasak ako ngayon. Alam mo ba? Dahil hindi ka pa sanay. Kapag magkasama na tayo, makakalimutan mo na siya. Danilo, magbalikan na tayo, okay? Danilo, magbalikan tayo, okay? Hindi. Jade, nalaman ko na ngayon, mahal ko si Emily. Siya na talaga noon pa. Tayo, imposible. Hindi ako makapaniwala. Danilo, iniwan ka ni Emily. Diborsyado na kayo. Bakit hindi mo ako mapili? Jade, may nararamdaman ako sa'yo noon pero nakaraan na yon. Pagkatapos mong bumalik, tinulungan kita dahil sa dati nating pagmamahal. Hindi dahil minahal kita. Mahal ko si Emily ngayon. Gusto ko lang makasama siya. Umalis ka. Lumabas ka sa bahay ko ngayon. Kung hindi, magagalit si Emily kapag nakita ka niya. Umalis ka sa bahay ko at huwag ka nang bumalik. Umalis ka. Paano nangyari ito? Imposible. Danilo, hindi mo to pwedeng gawin sa akin. Hindi mo ba naalala? Iniligtas mo lang ako mula sa kasal. Tama na. Dati pinagkakamali ko ang pagsisisi sa pag-ibig. Pero mula ngayon, hindi ko na ulitin yan. Pero buntis siya sa mga anak ng iba. Hindi yung ang 3 baby na yan. Kalokohan, hindi gagawin ni Emily yan. Tiyak na buntis siya sa anak ko. Alam kong akin ng mga batang yan. Umalis ka. Huwag mong sabihin yan. Umalis ka rito. Hindi. Emily, hintayin mo ako. Hahanapin kita. Hihingi ako ng tawad sa iyo. Liligawan kita ulit. Emily, lalabas ka ba? Nasaktan si Kael kanina nang iligtas ako. Balak ko siyang ilibre ng hapunan para pasalamatan siya. Oo, dapat mo siyang pasalamatan. Mabait na bata si Kael. Kunin mo ito. Kumain ka ng kahit anong gusto mo. Huwag kang magtipid. Hindi po tatay, may pera ako. Nakalimutan mo? Kinuha ko lahat ng ari-arian ni Danilo. Pera mo yan. Gastusin mo ayon sa gusto mo. Pero gusto kong palayawin ang aking mahal na anak. Salamat, tatay. Kael, ang tuso mo, magandang paraan para mapalapit kay Emily. At kilalang kilala ko siya. Kapag naging manugang ko na siya, may makakasama akong uminom, magtrabaho at magsugal. Kael? Emily, maupo ka. Imported ang bouquet na ito. Pinili ko ito para sa iyo. Amuin mo, ang bango. Salamat. Oo, mabango. Paano mo nalaman na gusto ko ang pulang rosas? Dahil naaalala ko ang lahat tungkol sa iyo. Kyle. Pero buntis ako ng triplets. Kung may balak siya, magagamit ko itong pagkakataon para ayusin ang lahat. Kael, salamat. Mahal ko ang mga bulaklak. Ako ano? Pwede mo ba akong magustuhan din? Kael. Ako. Huwag kang magmadaling tumanggi. Kain muna tayo. Maganda ang lugar na ito. Subukan mo ang tokwa, napakalambot. Salamat. Ang dali lang makasama siya, pero sinira talaga ako ni Danilo. Natatakot akong mahulog sa ibang lalaki. Emily, mayroon akong lahat ng pasensya sa mundo para magtiwala ka sa akin at mahulog ka sa akin. Sa pagkakataong ito, hindi ko hahayaan ang sinuman na kunin ka sa akin. Emily, subukan mo ito. Puno ng balanseng nutrisyon. Oo, kasama ni Emily ang tatay niya. Sigurado ngayon. Kung mahanap ko ang tatay niya, mahahanap ko si Emily.
Pero siguradong galit na galit siya sa akin ngayon. Ano bang magagawa ko para mapatawad niya ako? Kung nakahanap ako ng mga alaala mula sa pag-ibig natin noon, tiyak na mapapatawad niya ako. O mga alaala. Wala na ang mga alaala. Bakit wala na lahat, mga katulong? Nasaan ang mga bagay na binili ko para kay Emily? Bakit wala na lahat? Sir, ibinenta ni Madam ang mga ito bilang scrap. Ano? Ibinenta niya ang mga ito bilang scrap? Paborito niya ang mga iyon. Paano niya nagawa iyon? Napagtanto ko lang kung gaano kasama ang ginawa ko. Napakaraming bagay ang ibinenta niya at hindi ko man lang napansin. Alam ko lang na mahal niya ako. Pero nakalimutan ko. May matindi siyang init ng ulo. Kung ayaw niya ang isang tao, tinatanggal niya agad ito. Danilo Perez, ikaw. Hello? Magaling. I-book mo ako ng pinakamaagang flight agad. Alis na ako ngayon. Kapag nakikita ko si Emily, kailangan kong ipaalam sa kanya na nagbago na ako at sorry ako. Emily, sorry. Patawarin mo ako. Umpisa tayo ulit. Hindi. Emily, mahal kita. Alam ko na sa akin ang mga baby. Ayusin natin. Narinig ko na andito si Kael de la Cruz. Siya ba yung nanliligaw kay Emelita Santos? Nakikita ko siyang pumupunta sa departamento ng sining palagi. Mawalang galang na. Binanggit mo lang si Emelita Santos. Alam mo ba kung nasaan siya ngayon? Kaya may nanliligaw kay Emily. Sige, okay lang. Sobrang galing niya. Maraming nanliligaw sa kanya. Hindi. Kailangan ko siyang hanapin. Okay ba ito? Sige, lumipat ka ng konti sa kaliwa. Oo. Dito mismo. Ingat! Emily, paano niya hinayaang hawakan siya ng ibang lalaki? Sino ang nagpahintulot sa'yo na hawakan si Emily? Emily, ayos ka lang ba? Tinakot ka ba niya? Emily ang tawag mo sa kanya? Tinakot mo si Emily. Paano kung mahulog siya at masaktan? Protektahan siya ang trabaho ko. Wala kang pakialam. Tama na, tigil na. Emily. Mahal para sa'yo ito. Kael, tara na. Mahal, sorry. Kasalanan ko lahat. Paliwanagan kita. Ako... Dahil ayaw mong makinig sa akin. Pipilitin kitang makinig. Pwede ka nang magtanong. Iyan si Danilo Perez. Dating asawa ko. May ka pa ba? Dating asawa ko siya. Nag-move on na ako. Pwede bang itanong kung bakit kayo nagdi-divorce? Okay lang. Hindi mo kailangang sumagot. Wag na lang. Hindi mo kailangang maging masungit kung ayaw mong sumagot. Bumalik siya sa kanyang unang pag-ibig. Ginamit lang ako bilang kapalit. At lagi akong sinungalingan. Ano? Gago yan. Ano? Gago. Nangyayari yan. Okay lang. Palayasin mo siya at maghanap ka ng bago. Paano naman ako? Sa tingin mo magiging magaling akong boyfriend?
Kyle, may 3 ako. May 3 kang baby, alam ko. Okay lang sa akin. Baka hindi ka maniwala pero Naniniwala ako sa'yo. talaga? Naaalala ko lahat ng kabutihan na ipinakita mo sa akin kamakailan. Pero sa ngayon, hindi pa ako handa para sa bagong relasyon. Sa totoo lang, kasalanan ko. Kung naging matapang lang ako para sundan ka, ako sana ang nagpakasal sa'yo. Kael, pwede mo bang sabihin sa akin kung ano ang nangyari sa pagitan natin noon? Anong nangyari sa atin noon? Bakit wala akong maalala? Ang gwapo mo, sikat na sikat sa school. Dapat ko. Maalala ka. Dati akong mataba, tabatsoy ako nun. Hindi mo may isip na magiging ganito ako ngayon. Mataba? Oo, Ikaw ba ang dating katabi ko, Tabachoy? naalala mo na sa wakas. Noon, mataba ako at pinagtawanan ako ng lahat. Pero handa kang maging kaibigan ko. Baboy, ang kapal ng mukha mong pumasok, nakakasakit ka sa mata. Nung pumasok ka sa classroom, parang humina ang oxygen. Kumain ka ng konti. Baka madurog ka sa pagtulog. Hindi naman ako kumain ng sobra. May sakit ako. Anong masama sa pagiging mataba? Hindi niya kinain ang pagkain mo. Kung aasarin mo siya ulit, isusumbong kita sa prinsipal. Yan lang ang alam mong gawin. Hi, ako si Emily. Kakalipat ko lang dito. Simula ngayon, katabi mo na ako. Salamat. Actually, nandoon ako noong araw na nakilala mo si Danilo. Bakit hindi kita nakita? Bakit hindi ka nagsabi ng he? Dahil sobrang naakit ka sa kanya, wala akong pagkakataon. Para sabihin na pumayat na ako. Na-in-love ako kay Danilo sa unang tingin nung araw na iyon. Siguro gaya ng sinabi ni Kael. Kung naging mas matapang siya, baka iba ang nangyari. Emily, nung araw na bumalik ka, pumunta ako kay Professor Kelly, sinadya ko. Gusto lang kitang makita. Gusto kita. 7 taon kitang hinintay. Bibigyan mo ba ako ng pagkakataon? Ako, Ayaw niya. Hindi siya. Danilo Perez, bakit ka nandito? Emily, maraming hindi pagkakaunawaan. Pwede ba tayong mag-usap? Sige, mag-usap tayo. Emily, May mga bagay na kailangan nating ayusin. Sa labas tayo mag-usap. Anong gusto mong sabihin? Emily, may mga estranghero dito. Hindi magandang lugar para dito. Ayusin natin ito sa ibang lugar. Anong gusto mong gawin? Gusto ko lang malaman mo. Tatay? G. Perez. Bakit mo ako dinala rito? G. Perez, Emily. Hindi mo na ako tatawaging Danilo. Ngayong alam kong ginamit mo ako bilang kapalit ni Jade. Akala mo tatawagin pa kita ng ganon? Hindi ka niya kapalit. Danilo Perez, sapat na ang bait ko para hindi ka lasunin. Oo. Noong una, ganoon talaga ang iniisip ko. Pero kalaunan, Emily, talagang nahulog ang loob ko sa'yo. Siguro noong mahal mo ako ng buong puso mo. Siguro noong lagi mong napapansin na ako ay malungkot. O noong paulit-ulit mo akong tinatawag na Danilo, parang ako ang iyong buong mundo. Hindi ka naging kapalit, kailanman. Dahil alam ko ng mabuti, ikaw ang Emily ko. Ganun ba? Kung ganun, bakit hindi mo binitawan si Jade? Noong bumalik siya, ganun ba? Bakit mo ako iniwan ng walang pag-aatubili at bumalik kay Jade? Kasi Hindi ka pa rin makalimot sa kanya. Siya ang pagsisisi mo noong kabataan. Ang walang katapusang pagkahumaling mo. Para sa kanya, hindi ka umuwi ng 1 buwan. At para sa kanya, sinaksak mo ang tainga mo ng walang pag-aatubili. Parang bata. Tinawag mo ang mga kaibigan mo at nagmadali para pigilan ang kasal niya.
Kailan mo nalaman ang mga ito? Binigyan ako ni Jade ng mga litratong ito. Sabi niya, kayo raw ang tunay na pag-ibig. At ako ay isang tangang biro lang. Hindi totoo yan. Naayos ko na ang damdamin ko. Ikaw lang ang gusto ko. Pakawalan mo ako. Emily, mabait ka para sa ating mga sanggol. Bigyan mo ako ng isa pang tsansa, ha? Emily, alang-alang sa ating mga anak, bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, okay? Bitiwan mo ako. Emily, napakasaya natin. Hindi mo ako pwedeng iwan dahil lang sa isang pagkakamali. Danilo, sinabi ko sa'yo, hindi sa'yo ang mga batang iyon. Sinuri ko, walang lalaking nakasama mo kamakailan. Sino ang nagsabing kailangan kong makipagtalik sa ibang tao para mabuntis? Ano? Anong ibig mong sabihin? Ibig kong sabihin? Doktor, gusto ko ng mataas na kalidad na sperm donor. Dapat siya ay matalino at kaakit-akit, walang masamang bisyo, mahigit 110 cm ang taas. Jengi Santos, sigurado po ba kayo ang pagiging single mother? Sigurado ako, ang isang masamang ama ay mas masama kaysa walang ama. Sila ay ipinaglihi sa pamamagitan ng IVF. Wala silang kinalaman sa iyo. Emily, mas gusto mo pang magpa-IVF kaysa bigyan ako ng isa pang pagkakataon. Alam mo ba kung bakit ako nagpa-IVF? Gusto kitang tanggalin sa buhay ko ng tuluyan. Hindi na ako babalik dahil sa matatamis mong salita. Emily, galit ka sa akin. Diba? Bakit hindi ako magagalit sa'yo? Sinira mo ang aking pag-asa sa pag-ibig, ang aking mga pangarap ng kaligayahan. Paano ba namang hindi kita gagalitan? Pwede mo akong kamuhian. Mas mabuti yan kaysa maging estranghero. Kahit hindi akin ang mga sanggol, gusto pa rin kita. Ako ang magiging tatay nila. Baliw ka. Hindi ba't lalason mo ako? Dito lang tayong dalawa. Walang papasok. Bibigyan kita ng 3 pagkakataon. Kung sasaktan mo ako, hahayaan kitang umalis. Kung hindi, kahit ano pa man, mananatili ka sa akin. Sundo? Hindi. Bakit ako makikinig sa'yo? Kilala mo ako. Akala mo may choice ka? Ikaw, Kyle De La Cruz, gusto mo siya, di ba? huwag mo siyang saktan. Sa atin lang ito. Tigilan mo na ang pag-aalala sa ibang lalaki. Nagseselos ako. Sobrang selos. Mababaliw ako. Emily. Gusto mo akong patayin? Pinilit mo akong gawin ito. Sinabi ko sa'yo ayaw ko nito. Emily, ayos ka lang ba? Naistorbo mo ba ang baby? Umupo ka ng dahan-dahan. Mag-ingat ka. Hindi kita sasaktan. Pangako. Igagalang ko ang mga gusto mo. Kailangan bang ganito? Emily, sinayang mo ang isang pagkakataon. 2 na lang. Kung hindi mo ako sasaktan, kahit anong gawin mo, mananatili ka sa akin. Magpahinga ka. Laging tinutupad ni Danilo ang kanyang salita. Kung hindi ko gagawin ang sinasabi niya, baka ikulong niya ako magpakailanman. Pero paano ko siya sasaktan? Pasok. Emily, gising ka na. Nagluto ako ng paborito mong almusal. Salamat. Huwag mo akong pasalamatan. Maganda ang panahon ngayon. Isasama kita sa paglalakad mamaya. Hindi.
Hindi mo ba sinabing pakakawalan mo ako kung sasaktan kita? Kailangan mong bigyan ako ng gagamitin. Kainin mo muna ang almusal. Dadalhin kita doon. Tara na. Ito ang mga pinakamatatalim na kutsilyo at ang pinakamamatay na lason. Pumili ka kung alin ang gusto mo. Danilo Perez. Gagamitin mo talaga ang buhay mo para bantaan ako? Hindi ka ba natatakot na... Kung wala ka, para akong patay na. Emily, hindi kita binabantaan. Ginagamit ko ang buhay ko para manatili ka. Sige. Pipili ako ng maingat. Sige, gawin mo ang gusto mo. Mahal, kain na tayo. Mahal. Huwag kang magalit, okay? Emily, kain na. Kain na tayo, mahal. Huwag mo akong tawagin ng ganyan. G. Perez, tandaan mo, hindi na ako ang asawa mo. Emily, buntis ka ng 3 anak. Kailangan mong kumain pa para sa nutrisyon. Sige, kumain ka. Alam mo kailangan ko ng nutrisyon, pero ginagawa mo pa rin itong masamang pagkain. Gagalingan ko sa susunod. Akala mo ba dahil katulong ka ay mapapatawad kita? Pinalaki akong prinsesa. Wala sa bokabularyo ko ang patawad. Alam ko. Sige, kakain ako. At matutulog na ako. Okay. Emily, may lason ng pagkain na ito. Hindi ba? Kung sa tingin mo ay may lason, huwag mong kainin. Emily ko, hindi ka na bata na pwedeng utos-utusan. Sinaktan kita at natuto kang magiganti. Pero nagkamali ka. Nagkamali ka ng kalkula. Itong lason ay hindi sapat para patayin ako. At nasayang mo ang pangalawang pagkakataon mo. Kaya isa na lang ang huling pagkakataon mo. Ang mga matatanda ay may pananagutan sa kanilang mga aksyon at alam kung kailan dapat umurong. Sinusubukan mo akong kumbinsihin? Hindi malakas ang dose, papapump lang ang tiyan mo. Pero sa susunod, hindi na ako... Emily, gawin mo ang tingin mong tama. Gawin mo ang magpapasaya sa'yo. Emily, nilason niya talaga ako. Gusto niya talaga akong iwan. Emily, mag-usap tayo. Hindi ka ba masaya nung umalis ako? Minanipula mo ba ang mga bagay para tratuhin ako ni Danilo ng ganito? Hindi ba sabi mo, kailangan lang isang salita mo at iiwan niya ako? Pero mukhang hindi naman maayos ang takbo para sa inyong dalawa. Ikaw. Emily, Jade, hindi ba ito ang gusto mo ng sobra? kung hindi ka lang nakialam, Wala sa mga anak ko ang kay Danilo at hiniwalayan ko siya. Bumalik ako sa lungsod ng San Jose para lang makalayo sa iyo. Ang mga kondisyong inalok ko sa iyo ay hindi sapat. Nakuha mo si Danilo, ngunit hindi ito ang inakala mo. Ngayon ginagambala mo ako. Jade, napakakatawa-tawa mo.
Kasalanan mo ang lahat ito. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako ganito tratuhin ni Danilo. Noong pumunta ka rito ng buong yabang, nagmamayabang bilang kabit, dapat alam mong itatapon ka rin. Dahil kung may pumalit sa akin, may pumalit din sa iyo. Emily, pupunitin ko ang bibig mo. Tama na. Emily, ayos ka lang. Sino ang nagpapasok sa'yo? Sabi ko walang gagambala kay Emily. Danilo, nakalimutan mo? Sabi mo hindi naaangkop sa akin ang mga patakaran mo. Nakakatuwa. Sobrang nahuhumaling ka, G. Perez. Noon yon. Ngayon, umalis ka. Danilo, di mo ba naiintindihan hindi ka mahal ni Emily? Ayaw ka niya. Ako lang. Gusto kitang makasama. Galit lang si Emily at sinusubukan akong makuha. Kung di ako titigil humingi ng tawad, mapapatawad niya ako. Sobrang mahal ako ni Emily. Hindi niya ako iiwan. Babalik na ako sa kwarto ko para matulog. Sige, tuloy ka lang. Emily, Danilo, ayaw ka niya. Ilang beses ko bang sasabihin? Nagpakalasing ka para sa kanya, sinubukan mo pang magpakamatay para sa kanya. Pero di ka man lang niya tinitignan. Ako lang, nagmamalasakit ako sa'yo. Gusto kitang makasama. tulog si Emily. Huwag mo siyang gisingin. Danilo, tingnan mo ako. Nagkamali akong iwan ka, pinagsisisihan ko. Sorry, magsimula tayong muli, okay? Ulit? Danilo, hindi ba ako ang pinakamamahal mo? Paalisin mo na si Emily at magkasama na tayo. Jade Blanco. Kasalanan mo ang lahat. Pinahiwalay mo si Emily sa akin. Ulitin? Danilo, hindi mo ba ako mahal? Palayasin mo na si Emily at magsasama tayo. Jade Blanco. Kasalanan mo lahat. Pinalayas mo si Emily. Danilo, sinaktan mo ako? Oo, kasalanan mo lahat. Bakit mo pinakita kay Emily ang mga litratong ito? Bakit ka nagsabi ng mga bagay para iligaw siya? Pina-ignore mo ako kay Emily. Umalis siya dahil sa'yo. Lintik ka. Sir, nahanap na namin. Ang pagkakidnap kay Miss White ay peke. Siya mismo ang nagplano. Ginawa niya para paghiwalayin kayo ng asawa mo at hindi siya pinilit ni Mr. White na magpakasal. Nagsinungaling siya para pigilan mo ang kasal. Ano? Jade Blanco. Ang tapang mong magsinungaling sa akin. Hindi peke yan. Hindi totoo, Danilo. Huwag kang maniwala sa kanya. Huwag maniwala sa kanya. Hindi dapat ako naniwala sa'yo. Pinagawa mo akong baliwalain si Emily at sinira ko ang puso niya. Bayaran mo ang ginawa mo. Danilo? Sinisisi mo ako dyan? Sa totoo lang, ikaw ang pinakasakit kay Emily. Ano ang sinabi mo? Ikaw ang dating asawa ni Emily. Pero ikaw ay nakikipagrelasyon din sa akin. Oo, ipinakita ko sa kanya ang mga larawang to. Pero nagsinungaling ba ako? Ikaw mismo ang gumawa ng lahat ng yan. Kung hindi mo ako laging pinapaboran, makakalusot ba ako? Kasalanan mo yan. Pinatay mo ang sarili mong anak ng sarili mong kamay. Itinaboy mo si Emily. Tumigil ka sa pagsasalita. Tumigil ka. Kasalanan mo ito. Wala akong mali. Kasalanan mo ito. Gusto mo ba ng peking kidnapping? Gusto mong manggulo ng mga lalaki? Sige, ibibigay ko sa iyo ang gusto mo, mga gwardya. Dalhin siya sa bodega. Huwag pakiusap. G. Perez. Pakiusap, bitawan mo ako. G. Perez. G. Perez, pakiusap, bitawan mo ako. Pasensya na. Pakiusap, pasensya na. Makinig ka. Gusto kong gawin mo ang ginagawa ng kidnapper sa kanya. Kung masaya ako, papakawalan kita. Kung hindi, Sige. Gagawin ko. Wag, hindi mo to magagawa sa akin. Danilo, huwag mong gawin ito. Danilo! Wag mo akong hawakan.
Pagsisihan mo ang lahat ng ginawa mo. Huwag mo akong hawakan. Emily, bigyan mo ako ng huling tsansa. Pakiusap. Emily? Ang ganda mo ngayong gabi. In-order ko ang paborito mong pagkain. Mabuti lahat ito para sa buntis. Nagbasa rin ako ng mga medical na libro. Ang unang 3 buwan ay delikado, huwag kang mag-overwork o magkakaroon ka ng masamang sintomas. Kung hindi ka maganda ang pakiramdam, sabihin mo agad sa akin. Ayos lang ako. Pagod lang. Buti na lang behave ang mga baby. Pwede bang itanong kung bakit gusto mo ng 3 baby? Hindi ito maganda para sa kalusugan mo. Hindi ko naman pinaplano na 3 sa simula. Sabi ng doktor, baka hindi lahat mabuhay, pero lahat sila matatag. Kaya pinanatili ko silang lahat. Okay. Alagaan ko silang mabuti. Hindi, may pera ako at oras. Kaya ko silang alagaan mag-isa. Emily, tapos na ako kay Jade. Wala na kami. Malinaw ko nang sinabi sa kanya noon. Hindi na siya muling mangungulit sa atin. Emily, tingnan mo. Itong singsing. Ito ang ating singsing sa kasal. Itinapon mo ito pero nahanap ko. Talagang nahanap ko. Ito na lang ang natitira sa atin. Patawarin mo ako, please. Patawarin ka. Nagmamakaawa ako. Pakiusap. Nagmamakaawa ka? Katawa-tawa, noong nagpakasal tayo, nagpa-picture, nagdekorasyon ng bahay natin, pinangalanan ang baby natin. Ako ba o si Jade ang iniisip mo? Naging tanga ako, nalunod sa sarili kong pagsisisi. Dapat napagtanto ko na. Mahal na kita. Pero hindi ko mapigilang isipin siya. Tuwing kausap mo ako, nagbubuhos ka lang ng crush mo kay Jade. Danilo, mahal na mahal mo siya. Wala akong pakialam kung nagsisisi ka o ano. Ibibigay ko ang gusto mo. Hayaan kang mabuhay sa buhay na gusto mo. Hindi ba yon maganda? Siyempre hindi. Matagal na akong tumigil sa pagmamahal sa kanya. Ang hindi mo siya mahal ay kasinungalingan. 5 araw kang kasama siya. Inilihim mo sa akin para makabalik ka sa kanya. Pinigilan mo pa ang kasal niya. Ang tanging gusto ko ay maging tanging pagpipilian mo. Nare-realize mo ang pag-ibig na ito kapag nawala. Pero huli na ang lahat. Pero huli na. Hindi Emily. Kahit anong mangyari, hindi kita hahayaang iwan ako. Talaga? Pagkatapos, lalagyan ko ng laso ng bawat pagkain, bawat inumin. Bababarilin pa kita habang natutulog ka. Basta't makakalusot ako, gagawin ko ang lahat. Hindi ako kakain, iinom o matutulog. Talaga? Hindi ka kakain, iinom o matutulog? Emily, pakiusap, huwag mo to gawin sa akin. Huwag mo akong tingnan ng ganyan. Mahal kita. Mahal talaga kita. Emily, huwag mo akong iwan. Huwag mo akong iwan kailanman. Emily. Nakaisip ako ng hindi mabilang na paraan para saktan ka. Saksakin ka. O barilin ka. Pero hindi ko magawa. Kaya nilagyan ko ng lason ang labi ko. Para lasunin ka. Emily, ang sama mo. Sinabi ko sa'yo na hindi na kita bibigyan ng isa pang pagkakataon. G. Perez. Kapag nawala na, wala na ito magpakailanman. Alam ko. Gusto ko lang manatili ka sa akin. Kahit 1 minuto, 1 segundo. Emily. Hindi.
Nasaktan na kita. Talo ka, G. Perez. Huwag mo akong iwan. Sa totoo lang, alam kong nilagyan mo ng lason sa labi mo. Masakit ang lason. Pero hindi kasing sakit ng ginawa mo sa akin. Ikaw ang lason na hindi ko maalis. Pero huli na nang malaman ko. Danilo. Simula ngayon, maghiwalay na tayo. At mag-ingat ka. Hindi. Emily. Emily! Bumalik ka na sa wakas. Kung hindi ka bumalik, pupunta sana ako sa bahay mo. Nag-text ako sa'yo na safe ako, di ba? Huwag kang mag-alala. Paano ba naman hindi ako mag-alala sa'yo? Sinaktan ka ba ng hayop na iyan? Okay ka lang ba? Okay lang ako. Pero grabe ang tama sa kanya. Ano? Baka hindi na niya ako aabalahin. Emily, may nalaman lang ako. Kailangan kitang sabihan. Ano? Noong ginawa mo ang IVF, nakita mo ba ang larawan ng donor? Hindi. Bakit? Hindi mo man lang nakita ang larawan niya. Pinapili ko lang ng random ang doktor. Anong problema? Pinili ako ng doktor. Ano? Oo, nagkataon lang. Pinili ako ng doktor. Ako ang tatay ng mga anak mo. Talaga? Matapos mong pakasalan si Danilo Perez, sinubukan kitang kalimutan pero hindi ko kaya. At pinipilit ako ng pamilya ko na magpakasal. Kaya nag-donate ako ng sperm nang hindi nag-iisip. Hindi ko inakala na ikaw pala. Kumbaga, sobra ito. Alam kong tinanggihan mo ako dahil sa mga anak. Pero ngayon iba na. Emily. Pwede na kitang ligawan? Oh? Talaga? Mabuting tao ka? At mabuti ka sa akin. Nakulong ako sa bigong kasal, takot akong magsimulang muli. Pero ngayon, gusto ko ng pagkakataon. Panibagong simula. Emily. Sabi mo oo. Talagang oo ang sinabi mo. Ayaw mo ba? Ayos lang ba sa'yo na dati akong may asawa? Siyempre, hindi. Natatakot ako na panaginip lang ito. Emily, talagang oo ang sinabi mo. Oo ang sinabi mo, Emily, sa wakas. Kael, ibaba mo ako. May 3 sanggol ako. Tama. Pasensya na. Sumpa ko. Magiging mabuti ako sa'yo. Titingnan natin. Okay, tatawagan ko lahat ng pamilya at kaibigan ko. Sasabihin ko sa lahat na ikaw ang girlfriend ko. Oo, girlfriend mo ako. Ang galing. Emily, nag-order ako ng maraming putahe. Kain muna tayo. Darating na sila. Okay lang, hindi ako gutom. Huwag mong sabihin yan. Buntis ka. Kailangan mong kumain sa tamang oras. So, eto po ang inyong ulam. Teka. Hindi ko ito in-order. Nagkamali ka ba? Libre po. Impyerno ka. Emily, Danilo, bakit ka nandito? Umalis ka. Papatayin ko si Emily ngayon. Kasalanan niya lahat kaya ganyan ka kasama sa akin. Emily, okay ka lang? Okay lang ako, ikaw, okay ka lang? Okay lang ako. Nababaliw na siya. Ayos lang ako. Nandito ako. Security.
Ang mga blanco ay nagbangkarote, hindi kinaya ng tatay ko ang dagok at nabaliw. At patuloy akong pinahihirapan ni Danilo. Ginawa mo ito sa akin. Kasalanan mo ang lahat. Jade Blanco. Sarili mo ang may kasalanan nito. Ilayo mo siya. Emily. Ako, Sir, huwag kang gumalaw. Huwag mong punitin ang sugat mo. may babaeng dumalaw sa akin. Babae? Oo. Mabuti naman. Dumalaw dito si Emily para makita ako. Tiyak na mapapatawad niya ako. Sulit ang sugat na ito. Bakit ka nandito? Nasaan si Emily? Salamat sa pagligtas kay Emily, pero ayaw kanyang makita. Siya ang nagpadala sa akin. Pinigilan mo ba siya na makita ako? Hindi ako katulad mo. Hindi ko pinipilit si Emily na gawin ang anumang ayaw niya. Iniligtas ko si Emily at tuluyan nang nawala si Jade. Marami kaming taon na magkasama. Bakit mo inihahambing ang sarili mo sa akin? Wala akong pakialam sa nakaraan niya. Pinagsisisihan ko lang na hindi ako naging sapat na matapang. Kung noon pa man ay hinabol ko si Emily, ako sana ang kasama niya, hindi ikaw. Ikaw, Danilo, kung hindi ka bumalik kay Jade at sinaktan si Emily ng maraming beses, hindi ka sana iniwan ni Emily. Sinasabi mong matagal kayong kasal, na mahal mo siya, pero bakit mo pinirmahan ang papeles ng diborsyo? lahat dahil kay Jade, lahat kasalanan niya. Si Jade ay dahilan mo lang. Hindi ka niya pinilit na makasama siya o isipin siya pagkatapos mong pakasalan si Emily. O pinipilit kang pirmahan ang papeles ng diborsyo. Sinira mo ang sarili mong kaligayahan. Salamat sa pagbabalik mo kay Emily sa akin. Ikaw, Kumusta ang pag-aaral? Maayos naman. Kyle, bumalik ka na. Kael. Binilhan kita ng bagay na alam kong gusto mo. Kumusta siya? Ayos naman, paulit-ulit siyang humihiling na makita ka. Ang kapal niya. Sobrang sinaktan niya si Emily. Ang pagsagip sa kanya ang pinakamababa niyang magagawa. Kaya, makikita mo ba siya? Emily, iniisip mo pa ba siya? Hindi ba sapat ang pananakit niya sa'yo? Mali kayo ng pagkakaintindi. Wala na akong gusto sa kanya. Wala na akong nararamdaman. Gusto ko lang ng closure. Kailangan ko siyang makita. Closure? Akala niya, patatawarin ko siya dahil iniligtas niya ako. Kung hindi ko siya makikita, patuloy niyang iisipin yon. Hindi ko alam ang gagawin niya. Huwag kang mag-alala, kasama kita ngayon. Wala nang ibang mahalaga. Okay. Emily? Dumating ka na sa wakas. Sobrang saya ko. Sige, kayo na mag-usap. Maghihintay ako sa labas. Sumigaw ka lang kung kailangan mo ako. Ang chill niya. Pwede akong makasama kang mag-isa. Kung tapos ka na, aalis na ako. Hindi. Emily, hindi mo pa ba ako mapapatawad? Napag-usapan na natin ito dati. Nanalo ako, di ba? Oo, hindi. Pero iba na ang lahat ngayon. Iniligtas kita. Oo, iniligtas mo ako. Nagpapasalamat ako. Pero hindi nito binabago ang anuman sa atin. Akala ko malinaw na tayo. Tapos na tayo. Pero nagmahalan tayo. Diba? Oo. Nagmahalan tayo. Minahal kita dati. Pero iyon ay dati. Danilo, noong kasama mo ako, iniisip mo ba ang kinabukasan natin? O si Jade?
Noong pinangalanan mo ang ating anak, iniisip mo ba tayo? O ang paghanga mo kay Jade? Noong nagsinungaling ka sa akin at pumunta kay Jade, naisip mo ba kami, pag-ibig ko? Kung mahal mo talaga ako, hindi ka sana bumalik sa kanya. Habang ako ay nangangarap ng ating kinabukasan. Emily, talagang mali ako. Patawarin mo ako. Danilo, tapos na tayo ng tuluyan. Masyadong makasarili ang pag-ibig mo. Hindi ko na kaya. Kung nagmahal ka man sa akin, bitiwan mo ako. Sige, Emily. Pasensya na. Pwede ka nang umalis. Hindi na kita aabalahin. Emily, ito ang ating bagong tahanan. Emelita Santos. Pakakasalan mo ba ako? Oo. Kasalanan ko lahat ito. Tama si Jade. Tama si Kael at tama si Emily. Ang gulo sa pagitan namin ni Emily. Ay kasalanan ko lahat. Pasensya na. Danilo, kung magkakaroon tayo ng baby, lalaki ba o babae? Kahit ano. Pili muna tayo ng damit pambata. Anong kulay kaya ang gusto nila? Bumili ka ng damit para sa lalaki at babae. Paano kung kambal lang makuha natin? Anong sinasabi mo? Wala tayong twin gene? O sinusubukan mo akong lokohin ka? Hoy, anong sinabi mo? Ang kapal ng mukha mo. Sabihin mo ulit. Pasensya na. Sorry ka, nagbibiro lang. Danilo, Pasensya na. Pasensya na talaga. Hello? G. Perez, nagpakasal si Genkel Santos kay G. De La Cruz. Ngayon, masaya siya. At dahil kinuha niya ang lahat ng iyong ari-arian, bangkarota ka. Deserve ko ito.